Okay, hello guys. Welcome back sa aking YouTube channel. And etong vlog na to, sagot ko naman to doon sa comment na nabasa ko regarding sa isang nanay na nagtatanong kung ano nga ba yung gagawin niya para makahingi siya ng financial support mula sa tatay ng kanyang anak na nasa ibang bansa. And yung financial support ba na hindi na ibigay ng tatay noong mga nakaraang taon o pwede pa bang masingil ng nanay? Okay. So, itong case natin ngayon ay may GR number 239313 na desisyon na nito ng Supreme Court noong February 15, 2022. Okay. So, si husband noong November 1995, okay, umpisahan natin yung kwento. Si husband and si wife, ikinasal noong 1995. Pagkatapos ng mahigit isang taon, nagkaroon sila ng anak na lalaki. So, nung una okay yung pagsasama nila, pero later on, lagi na lang silang nag-aaway. So, pagdating ng October 1998, etong si husband umalis sa kanilang conjugal home. Pero nag-promise naman siya na bibigyan niya ng financial support yung kanilang anak. Nung time na yon, ang kanyang trabaho ay isang seaman and yung kanyang kinikita ay nasa $939. Pero sa kabila ng pangako niyang ito, hindi siya nakapagbigay ng financial support. And then nawalan sila ng communication nawalan sila ni wife ng communication kasi nag-resign sa trabaho etong si husband bilang seaman. Later on, nalaman ni wife mula sa kanyang in-laws na nag-migrate sa Canada and nang start ng negosyo si husband. Okay? Mula noong October 1998, si wife na lang yung sumuporta sa kanyang sarili at sa kanilang anak kasi nagtatrabaho din si wife noon bilang isang seafarer. Siya yung nagbabayad ng house rentals, ng utility bills, ng groceries. In-enroll niya sa private school yung kanilang anak and approximately gumastos siya ng $500,000 sa elementary and high school education ng bata. Okay. So pagdating ng 2010, mag-e-enroll na kasi yung bata sa isang university. So yun yung time na humingi na siya ng tulong sa kanyang asawa. Kasi noong 2010, nagkasakit itong si wife. Therefore, na-disqualify siya na magtrabaho bilang isang seafarer. And dahil dito, naubos yung kanyang savings kasi nga siya lang mag-isa ang sumusuporta sa kanilang anak. Okay? Dumating sa point na humihingi na siya ng tulong sa kanilang kamag-anak para makapagbigay ng financial support sa kanyang sarili at sa kanyang anak. Okay. Now, dahil sa papalaki yung gastusin, kinontak niya ngayon yung kanyang husband through email. Nangihingi siya ng $160,000 per year bilang financial support. Kasama na dito yung tuition fees and monthly allowance. Pero ito namang si husband, ang sabi niya, hindi na niya matutulungan si wife kasi nga yung kanyang business sa Canada ay na-bankrupt. Okay? So, dahil dito, nagsampa ngayon ng case si wife. Denial of financial support under Section 5 ng RA 9262 and kasama sa pinresent niya na ebidensya yung mga resibo ng tuition fee, dental expenses, groceries, utilities, and apartment rentals. Okay. Ito namang si husband, pinresenta rin niya yung kanyang kuya bilang kanyang witness. Okay. Ang sabi ni husband, pagmula noong 1998 hanggang noong 2005, nagsisend siya ng pera through bank remittances and yung mga door-to-door na padala. Okay. Pagdating ng 2009, na-convict
siya ng sexual assault sa Canada, kaya siya nakulong and nawalan ng trabaho. Paglabas niya sa kulungan noong 2010, hindi na siya nakahanap or nagkaroon siya ng difficulty na makahanap ng trabaho. Dahil doon, hindi niya kayang suportahan maski yung kanyang sarili at nakadepende na lang siya sa kanyang mga kapatid para sa kanyang mga pangangailangan. Okay. So, bumalik lang siya sa Pilipinas noong 2011 para umattend sa burol ng kanilang ama. And dahil doon, saka nakapag-file naman si wife ng case na ito laban kay husband. And in fact, naka-secure nga siya ng whole departure order. Naka-secure si wife ng HDO laban kay husband. Ang purpose nito para hindi makabalik sa Canada etong si husband. Okay? Ang sabi din ng kuya ni husband, humihingi ng financial support etong ang si wife and etong si kuya ni husband willing mag-issue ng post-dated check na 7,500 per month kasama na doon yung tuition fee para sa kolehiyo. Para lamang i-drop ni wife yung kanyang complaint. Okay? Pero naisip ni wife na baka walang pondo yung cheque. So sabi niya, ibigay na lang ng lump sum sa kanya yung 1.4 million pesos. Dahil nga walang pera, hindi ngayon nagkasundo yung dalawang partido. Okay? So umabot ngayon sa korte yung case na to. At ang sabi ng korte, well, sinampahan kasi siya ng kaso under Section 5, letter E and letter I ng RA 9262. Okay? Ito yung nakapag-cause ka ng mental or emotional anguish, public ridicule, or humiliation dahil sa denial ng financial support. Okay? Unahin muna natin yon. Well, ang sabi ng korte, dito sa provision na to ng VAUSI, dapat yung 4 na elements ng kaso ay present. Dito sa case na to, hindi nila napatunayan yung last 2 elements. Ano-ano yon? Okay. Ito yung hindi nila napatunayan na etong si husband ay nakapag-cause ng paghihirap ng kalooban or mental or emotional anguish, public ridicule or yung pagkapahiya sa publiko or yung humiliation, pangungutya. Okay? Hindi napatunayan. Ang napatunayan lang nila, base sa mga ebidensya at sa testimonya, hindi nakapagbigay ng financial support. Financial na suporta itong si husband. Okay? On the contrary, sabi ng korte, napatunayan nga ni husband na wala siyang intensyon na hindi talaga magbigay ng suporta. And yung hindi niya pagbibigay ng suporta ay nangyari dahil sa circumstances o yung mga sitwasyon na beyond his control. Hindi na niya makontrol. Gaya ng yung pagkakakulong niya ng almost 6 years sa ibang bansa and yung hindi na siya makapaghanap ng trabaho dahil doon sa kanyang record. Okay. Etong mga pieces of evidence na to, hindi naman ito na-rebut ng prosecution. Hindi naman ito napasubalian, okay, nung nag-aakusa. Okay. So, ibig sabihin, hindi deliberate, hindi willful, hindi intentional yung hindi pagbibigay ng suporta ni husband. Okay. And yung denial ng financial support ay hindi kasi napatunayan ni wife na nakapag-cause ito ng mental or emotional anguish. Okay? So, sabi ng korte, hindi siya po pwedeng makonvict under Section 5I ng RA 9262. Paano naman yung Section 5E, okay, ng RA 9262? Yung number 2, depriving the woman or yung kanyang anak ng financial support. Alright. Ang sabi ng korte, under Section 5E, pinipenalize kasi nito or pinaparusahan nito yung deprivation of financial support
For the purpose. Yung purpose nito ay parang makontrol, malimitahan, or ma-restrict yung galaw or yung action or yung decision ni wife at saka ng bata. So in this case, yung failure or inability ni husband para makapagbigay ng financial support ay insufficient, hindi enough para makakuha ng finding na guilty siya for violation ng provision na to. Why? Kasi dapat mayroong allegation and proof ng existence ng requisite intent, yung intention, okay? Under Section 5A, yung intention na yung hindi mo pagbibigay ng financial support ay for the purpose of controlling, limiting, or restricting yung action or decision ni wife or nung kanyang anak. Okay? In this case, para maging liable siya under Section 5E, dapat mapatunayan na hindi nakapagbigay ng financial support for the purpose of controlling yung action ni wife at saka nung bata. Hindi ito napatunayan sa case na to. Okay? Ang napatunayan lamang ng prosecution o nung nag-aakusang wife ay hindi siya nakapagbigay ng financial support and nothing more ang sabi ng korte. This is insufficient para mabigyan ng guilty verdict si husband for violation of Section 5E ng RA 9262. Therefore, in this case, alam nyo bang napawalang visa yung kaso laban kay husband. Acquitted siya in this case. Okay? So, para dun sa nagko-comment na masyado namang pabor yung VAUSI law, yung RA 9262, masyadong pabor sa mga kababaihan at masyadong unfair para sa mga kalalakihan. Well, hindi po ganun kadaling makakuha or makasecure ng conviction under this criminal law, okay? Under the RA 9262. Hindi po ganun kadali. Okay? So, sana na nagkaroon ng linaw yung nag-iwan ng comment, and then for your clarification, write down your questions below and babalikan ko yan kapag nagkaroon ako ng time, or kung hindi ko man masagot agad-agad, gagawin ko siya ng vlog. Okay? Binabasa ko po isa-isa yung comment ninyo. Okay? So, thank you for watching my channel.